Hello! Good morning, ka-farmers. It's another day, another blessings na naman, ka-farmers. Ka-farmers, medyo maiba naman tayo ng konti ngayon, ka-farmers. Ano po? Meron po akong gustong i-share sa inyo, regarding po natut- sa katarungang pambarangay, related naman po sa pagiging barangay police natin. Ano po? Ano ho ba yung unang steps para tayo makapag-file ng case? So, kinakailangan po muna ay dumadaan tayo sa katarungang pambarangay. Okay. Ano po ba yung katarungang pambarangay? It is a system of justice administered at the barangay level for the purpose of amicably settling disputes through mediation, reconciliation, arbitration without resorting into court. So, yun po, take note po ka-farmers ha, yung mga words na sabi nating settling disputes without resorting into courts, mediation, conciliation. Opo. Take note po dyan, ano po. Katarungang pambarangay is not a court proceeding. It is an alternative mode of solution of disputes resolution. Ang layunin nito ay makapag-usap ang magkabilang panig at magkaroon ng amicable settlement o compromise nang sa gayon ay di na sila umabot sa korte. They will agree on terms and conditions na mutually acceptable to avoid court action. Ito po ay nakapaloob sa 1991 Local Government Code, Republic Act 7160. O yun po ang ibig sabihin ano po, na ang katarungang pambarangay, ito po ay isang alternatibong pamamaraan na kung saan ay magkakaroon ng pag-uusap ang dalawang panig, ang nirereklamo at saka yung nagrereklamo. Nang sa gayon ay magkaroon sila ng solution o agreement na which is mutually acceptable yung mga terms and conditions sa bawat isa. Nang sa gayon ay hindi na umabot sa korte ang kanilang usapin. Alam naman po natin ka-farmers na ang pagsasampa ng kaso ay masyadong abala at saka magastos. So, kaya nandoon yung katarungang pabarangay para masolusyonan po yung mga problema na yon. Ano po? So, sino po ba ang mga opisyal ng katarungang pambarangay? May tinatawag po tayong lupon tagapamayapa o mas kilala sa tawag na lupon. It is a body organized in every barangay composed of barangay captain and a members not less than 10 or not more than 20. Sa ilalim ng lupon, meron tayong tinatawag na pangkat kapag kasundo. It is a conciliation panel composed of 3 members. Constitutes from lupon membership. Dispute about brought upon the lupon. So, ibig sabihin po, ang mga opisyal po ng katarungang pambarangay, ay may tinatawag po tayong lupon o lupong tagapamayapa na kung saan ang chairman po doon, yun yung kapitan po ng barangay. Tapos mayroon po siyang mga member ng di bababa ng 10, hindi naman lalagpas ng 20. Na kung saan, buo siya ng pangkat tagapagkasundo, 3 po yun, i-assign niya po sa mga bawat kaso. Ganun po ang trabaho ng lupon at lupon tagapagkasundo. Para lang sa ganun ay masettle yung problema. So, ang sabi kanina, lahat doon ng kaso ay dumadaan sa barangay. Tama naman po yun. Yun po yung general rule. Pero, mayroong kaso naman po na hindi covered ng ating barangay justice system o barangay katarungang pambarangay. Ano po? Okay. Ano ba yung mga kaso na di na po dumadaan sa barangay? Alright. Una, when one party is the subdivision
or the government, ay hindi po sakop ng barangay yon. Ano po? O kung yung nirereklamo mo naman, isang government employee, tungkol naman po sa function o duties ng kanyang trabaho, ay hindi na rin po sakop ng barangay. Yun po ang naman. Ito naman, yung sa jurisdiction ano po, disputes involving parties who actually reside in barangays of different cities or municipalities, except as barangay unit adjoin each other, the parties there to agree submit their differences to amicable settlement on appropriate lupen. Okay, ang paliwanag po dito, kung ang mga partido sa kaso ay residente ng magkabilang bayan o lungsod ay di sakop ng katarungang pamahalaan. Ito po, ang para hindi po tayo malito, ano po, ang ibig po niyang sabihin ay kung ang mga partido sa kaso po ay nakatira sa magkabilang bayan o city or barangay at ang kanya namang nirereklamo ay hindi ho sila kaiba po sila ng barangay at city, ay hindi po sakop ng katarungang pambarangay po yun. Ano po? Let's say for example po, kung ang nagrereklamo po ay taga Tarlac City at ang kanyang nirereklamo naman po, let's say for example po, taga Poblacion Norte, which is ang town niyan is Padiki. So hindi na po sakop yun ng barangay, katarungang pambarangay. Ano po? Ang mangyayari po niyan, mag-file na po sila, diretso na po sa korte. Doon na po silang mag-file. Or, pwede naman po nilang pa-invite, dadaan sila sa pulis. Yung pulis na po ang magbibigay ng sulat o invitation para yung nirereklamo, magkaroon pa rin ng chance na magkaroon sila ng amicable settlement. O, yun po yun ha. Yun po ang ibig sabihin ng jurisdiction po ng barangay. Actually, marami pa po. Bibigyan ko po kayo ng ibang sample po. Okay. Sa criminal case po, ano po, ito hindi na rin po ito sakop ng barangay. Kung ang punishment ay pagkakakulong ng mahigit sa 1 taon at may multang 5,000 pataas, hindi na rin po yung sakop ng barangay. Yan po ay pwede na pong dumiretso sa korte. Meron pa pong hindi pa po sakop ng mga barangay, marami pa to. May tinatawag po tayong mabibigat na kaso. Ano po ba yung mabibigat na kaso na hindi sakop ng barangay? Katarungang pambarangay. Una, rape. Hindi po yan sakop. Gambling o pagsusugal. O watch out dyan sa mga nagsusugal sa barangay. Bawal po yan. Ano po? Illegal possession of firearms. Yan, bawal po yan. Yan po ay di na rin sakop ng katarungang pambarangay. Cyber libel. Yung paninira sa lalo sa social media. Ayan. Yung usually yung utang na mataas po, malaki na po. Utang na 200, 400 pataas, hindi na ho sakop yan ng katarungang pambarangay. Murder. Ayan, murder. Ibig sabihin ng murder yung pagpatay, hindi na rin po sakop yan. Drugs o yung droga, hindi na po sakop yan ng katarungang pambarangay. So, marami po po yan. Isa pa, itong BAUSI o Violence Against Women and Children, hindi na rin po sakop yan ng katarungang pambarangay. So, ka-farmers, dyan lang po muna ang ating i-discuss. Sana meron tayong natutunan kahit papaano. Ano po? Lagi po nang tinatandaan na ang katarungang pambarangay po, ito po ay usapin ng pagkakaroon ng dispute ng magkakabarangay, the same city or municipality, na kung saan ay kailangan ho maayos o inaayos sa loob ng barangay, sa jurisdiction ng barangay. Ayan, inaayos po. Yun po ang ibig pong sabihin yan. So, hanggang dito na lang po at sana po ay may natututunan kayo kahit papaano. Don't forget to like and subscribe to my vlog at saka sa YouTube na rin po. Meron na rin po tayo sa YouTube. So, follow nyo lang po yung o subscribe nyo po yung Francis Tafiel Moto. Sa YouTube, meron na rin tayo. So, farmers, magandang umaga sa inyong lahat.
At sana panatilihin nating tayo ay mabuting tao. Goodbye!